Yo Germs, magandang hapon. Welcome back ulit dito sa aming channel, JR Motorworks. Yay! Papunta tayo ngayon ng Ortigas Center para magsundo ulit. Kasi kaninang umaga nag-atid tayo, ngayong hapon magsusundo ulit tayo. Habang papunta tayo doon, habang hindi pa umuulan, short vlog muna tayo at konting kaalaman, konting payo sa mga kapwa natin rider. Meron kasi pumupunta sa shop natin ng mga angkas rider, joyride, lalamove, grab. Yung mga yung mga MC taxi, delivery rider, tapos mga food delivery rider, mga courier, mga lalamove, ganyan. Tapos nagkakaroon sila ng problema sa motor nila, specifically sa panggilid, tapos minsan sa makina. Ngayon eto, matinong payo lang. Ako, hindi naman ako talaga mekaniko or certified mechanic talaga, yung nag-aral talaga sa school, merong kaalaman talaga na malalim pagdating sa mga makina ng motor. Hindi naman tayo ganun, wala tayong ganun. Pero bilang isa sa mga nakaka-witness ng iba't ibang problema ng mga rider na pumupunta sa shop natin, ito payo lang naman. Kasi hindi naman to sa pilitan kasi kung gusto nyo, gawin nyo. Kung makikinig kayo sa payo namin, okay lang din naman. Pero sa experience kasi namin, kakaroon kayo ng tawag nito, peace of mind kung susundin nyo yung payo namin bilang mga not certified mechanic sa shop. Kumbaga experience lang ang puhunan. Sana walang tataas na kilay dito sa maikling vlog natin. Okay, so ito, umpisahan natin sa topic natin sa CVT. Sa oil muna, sa oil. Sige, sa makina muna tayo. Woo! Dream car. Okay, balik tayo. Sa makina muna tayo. Kasi ito specifically para sa mga mga courier, MC taxi rider, tsaka mga delivery rider. Ito, unang payo ko sa inyo about sa makina ninyo, about sa langis. Marami na ring case sa shop na nagkakaroon ng problema sa makina, kumakatok, umiingay yung makina nila kasi natutuyuan sila ng langis. Meron kasi tayong iba't ibang klase ng motor ngayon. Meron tayong carb type, meron tayong fuel injected type, tapos merong air cooled, tsaka merong mga liquid cooled, no? Yung mga bago ngayon, mga Honda, halos liquid cooled na. Yung Honda Beat FI, hindi siya air cooled lang siya. So, payo ko sa mga MC taxi rider, delivery, tapos mga courier, mga ganyan, ugaliin ninyong mag-change oil ng mas madalas compare dun sa inuugali ninyo na ilang buwan, 2 buwan, 3 buwan. Kasi iba yung gamit ninyo sa motor sa pagiging normal rider lang kaysa dyan sa ginagawa natin profession, yung mga ganyan, delivery, tapos MC taxi, yan, mga ganyan. Iba yung approach ng motor dyan. Kasi mas mahaba yung biyahe ninyo, mas babad yung motor ninyo, mas mainit yung makina ninyo. Sa evaporation ng langis, mas mataas yung tsansa na matuyuan kayo ng langis, especially kung mga air cooled lang yung mga motor ninyo or yung mga makina ninyo. For example, sa Yamaha yung M3 Mio Gear, tapos sa Honda naman yung Honda Beat, tapos ano pa ba yung iba, basta may mga ganon. May mga air cooled kasi na makina, kaya mas madaling matuyo yung langis, mas mainit yung makina. Kaya yung iba ginagawa, binibilang nila sa buwan, 2 buwan, 3 buwan, hindi nila binabase sa odometer nila yung pag-change oil. So sa mga bagong motor na kagaya nito or kahit yung Honda Click, na-assign nila yung paglabas ng oil change indicator dito sa panel. Dito sa atin, sa ADB natin, lalabas to every 6,000 kilometers after nyong ma-reset yung button or yung indicator. Pero sa atin, hindi natin ugali na paabutin ng 6,000 yung change oil natin. Ano lang tayo, 1,500 hanggang 2,000 lang tayo. Sa mga MC, sa mga profession na gamit yung motor, yung lagari talaga, yung biyahe, yung babaran talaga, ang sinasuggest namin sa shop, kahit every 1,000 or 1,500 magpa-change oil na kayo. Hindi na yun masyadong malaking kawalan kasi
mas malaki yung mawawala sa inyo kapag nagka-problema yung makina nyo eh. Pag kumatok yung makina nyo, natuyuan, for example, pinaka worst part kasi ng motor nyo yung matuyuan, tapos mamaga yung mga pyesa ng makina sa loob, tapos titirik na lang yung motor ninyo, hindi na aandar kasi hindi na gumagalaw yung mga pyesa. Like for example, yung piston, pag umipit na yan, wala na, goodbye ka dyan. Pag minalas-malas ka pa, babaluktot yung connecting rod ninyo. So ayun, unang payo ko sa inyo, mag change oil kayo frequent, tapos gamitin nyo yung odo nyo, 1,000 or 1,500, okay na yan. Tapos kung sira yung ano ninyo, kung sira yung speed cable ninyo, for example sa M3 MIUI 125, bumabase kasi yung bumabase kasi yung odometer dun sa sa speed cable. So pag sira speed cable ninyo, hindi kayo magge-generate ng odometer. So kailangan ipaayos nyo yan. Mas malaki kasi talaga gagastusin ninyo, mas malaki yung magiging damage ng motor ninyo kung hindi kayo mag-change oil ng mas madalas. Meron namang mga murang langis, tapos meron ding mga mahal, medyo magaganda rin, mga polysynthetic, mga ganyan. Pwede nyong gamitin yan, may option naman kayo. Huwag nyo nang antayin na matuyuan or masiraan kayo sa kalsada, kasi for example, kung MC taxi rider kayo, tapos natirikan kayo, may pasahero kayo, ang laking abala nun sa inyo tsaka dun sa pasahero ninyo. Kaya ayun, sana kung napapanood nyo man to, i-consider nyo yung payo namin bilang mga non-expert. Bilang mga nakaka-experience ng ng gantong problema, kasi ang dami na rin pumunta sa amin na gantong problema. Kaya ayan, sinishare natin sa inyo. Pangalawa na payo natin, hanggang dito lang tayo sa pangalawa, kasi eto talaga, ang daming gumagawa na ito. Ang daming, ewan ko, ang daming naiinganyo na magpalit ng mga panggilid. Madami, wala namang masama. Ang dami kasing naiinganyo na magpalit ng panggilid, mag-modify ng panggilid. So wala namang masama doon. Wala naman akong sinasabi na masama yon. Ang punto lang natin, wala namang masama doon, kasi kung meron naman kayong budget, kung may pera naman kayo, kung mayroon naman kayong panggastos, okay lang naman yon, wala naman tayong problema doon. Ngayon, kaya ako naman to sinama sa natin, sa vlog natin, kasi ito talaga, ang daming case talaga neto, na ang daming nagmo-modify, ang daming nagpapalit ng mga aftermarket. Bandang huli, problema yung binibigay sa kanila nung pyesa na nabibili nila or yung pinapalit nila. Ang gusto kong maunawaan ng kapwa ko rider, kung ginagamit natin yung motor natin pang hanap buhay, pang pasada, gamitin na lang natin yung ating stock na pyesa. Kung ano yung ibinigay sa atin ng dealership na motor, wag na natin galawin yung panggilid muna. Pwede natin siya ipa-check up, pwede natin siya ipalinis, pwede natin tingnan. Pero kung papalitan natin ng pyesa na hindi naman kailangan or hindi naman nare-required, wag na muna nating galawin. Kasi sa experience namin sa shop, ang daming nagkakaproblema sa motor, sa panggilid especially, kasi hindi nagmamatch yung mga pyesa dun sa stock. Tapos may binili sila na aftermarket, for example yung pulley, yung drive base, tapos yung pulley pinakalkal, pinalitan ng bola, yung clutch lining pinalitan, yung spring pinalitan. So ang nangyayari kasi, yung gastos nyo nagpapatong-patong, tapos yung abala dun sa trabaho ninyo sumusunod-sunod din. Kasi every time na magkakaproblema kayo, pupunta kayo sa shop, papaayos ninyo yung panggilid ninyo kasi nagko-complain kayo ng dragging. Ayun yung nangyayari, kasi palit tayo ng palit ng mga aftermarket na mga pyesa. Meron kaming isang customer na una nagpapalit siya ng tawag nito, clutch spring, tapos sunod nagpapalit siya ng bell na may groove na matalas. Ngayon nagpapalit siya ng ganon. Sumunod na araw, siguro mga 2 days, 3 days, balik siya sa shop kasi problema niya, dragging. Kaya nung chinek up namin, matigas yung spring, tapos yung lining niya na stuck, na pudpud, tapos yung bell niya nakayod yung groove kasi tumama na dun sa bakal nung lining or yung dun sa aluminum na. Nagbakal to bakal na yung bell tsaka yung lining. Ibig sabihin na pudpud na yung lining. Ang cost nun, syempre nagpalit ng ibang mga pyesa, hindi na match ngayon dun sa ibang pyesa, kaya nagkakaroon siya ng problema. Ang nangyari, palit na naman siya ng lining,
palit siya ng bell, aftermarket na, kasi nasira na yung stock eh. So ang gusto ko lang sabihin, eto, gantong problema, magpapatong-patong talaga to. Kumbaga hindi to matatapos, kasi ginagamit nyo yung motor nyo, lagari, bugbog yung motor nyo eh. Ngayon, yung mga pinapalit natin na pyesa, hindi siya durable kagaya ng stock. Yun yung ano, yun yung point dun. Ang engineering ng stock, taka yung mga aftermarket, magkakaiba yan. Magkaiba ng composition, magkaiba ng computation, magkaiba ng calculation. Pag pinalit-palit natin yan, magkakaroon na tayo ng problema, magkakaroon na ng abala, magkakaroon na ng gastos. Kaya payo ko sa inyo, kung gamit nyo sa profession nyo ang motor ninyo, mahalin nyo yung motor nyo, ingatan ninyo, huwag nyong palitan ng palitan ng mga pyesa na hindi naman kailangan. Iba yung performance part dun sa durability part na ginawa ng mga engineer natin dyan. So yan lang, maraming salamat. Kita-kita tayo ulit sa next video natin. Jeprox out.